Pag-usapan natin ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte at kung paano ito makakaapekto sa plano niyang pagtakbo sa 2028 elections. Makakasama natin sa linya ng telepono ang Assistant Professor ng UP College of Law na si Professor Paulo Tamase. Magandang hapon po, Professor Tamase. Magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Okay, Professor, sabi magkakaroon nga daw ng mini hearing para himayin ang ebidensya laban kay VP Sara. Ano po sa tingin nyo ang mangyayari sa ganitong klase ng hearing at lalakas ba ang kaso laban sa bise para makita ang mga ebidensya? So kung pagbabatayan natin yung mga nakaraang impeachment, makikita natin sa unang pagkakataon yung ebidensya ng mga naghain ng complaint laban sa kanya. No? Up to this point, nakikita pa lamang natin ay yung mga alegasyon na nandun sa kanilang mga inihain sa House. But for the first time, nandito ng ebidensya. No? Meron ba silang mga testigo na magpapatunay nung mga offenses or allegations laban kay Vice President Duterte? Unfortunately, dahil hindi sumagot ng detalyado si Vice President Duterte dun sa impeachment, hindi tayo sigurado kung ano naman yung maipakikita nila sa kanilang pagdalo sa hearing, kung dadalo man sila. And Professor, yun nga, bilang follow-up na rin doon sa tanong po ni partner Ninya, kasi may mga narinig tayo, di ba, ng mga congressman na sinasabi, hindi kami boboto o papabor sa isang impeachment complaint kung wala namang panibagong ebidensya. Ngayon, kung magkakaroon nga nitong mini-hearing at hihimayin itong mga ebidensya tulad ng SALN, bank, ano ba yun? Yung bank, accounts niya. Oo. Tingin mo, masusway po nito, Professor, yung mga nagkakaroon ngayon ng doubt sa pagboto nila sa impeachment complaint? Sa palagay ko po may tsansa, no? Kasi hanggang ngayon naman po, ang mga nakita lamang natin ay yung mga nasa complaint or yung mga nasa Quadcom na hearing. Pero yung kaibahan po niya dito sa hearing na ito, no, yung mga nangyari, ay mayroon na pong clear na alegasyon ng kamalian na ginawa on the part of the Vice President. So, for example, kung may discrepancy nga po sa SALN, ano pong naipakikita nun doon sa kawalan niya ng fitness na magpatuloy sa paninilbihan, or kung mayroon mang bank account na hindi na detalyado or napakita sa publiko na magpapakita ng ill-gotten wealth, no, matatali yun sa issue ng korupsyon. So, mas malinaw na ngayon yung ebidensya na iyon. Hindi na lang siya skandaloso, mayroon ng patutunguhan na specific na allegation sa impeachment. So kung ako po ay kongresista at hindi naman po nagpakita ng ebidensya yung side ni VP Sara, kung ganun nga po yung mangyayari, kailangan ko pong ipaliwanag ngayon sa mga constituency ko kung bakit hindi po ako bumoto para sa isang complaint na mayroong ebidensya. Tingin niyo po ba ay may epekto itong pagdeklara ni VP Sara na tatakbo siya sa 2028 dito sa magiging boto dito sa impeachment? So naiintindihan ko po na kung saan po nanggagaling yung sentimento na iyon. Posible din po kasing strategy talaga na parang paghahamon yun, no? Kung lalabanan mo ang currently widely perceived naman po na front runner para sa election, kailangan itaya ng isang kongresista ngayon, no? Yung own political na chances niya sa 2028. Ngunit siguro mahalaga po para sa isang mga kongresista na balikan nila yung tradisyon ng House at ng Senado na sa mga pagkakataon kung nasaan mayroong impeachment, siniseryoso po dapat yung trabaho na paghanap lamang po kung ano po yung katotohanan, no, kung ano po yung pananagutan ng isang public officer. Parang sa mga nakaraan naman pong impeachment, gaya nung kay Pangulong Estrada, na popular din naman po, mayroon pong pagkakataon bali yung mga kongresista natin na umangat, no, doon sa level ng mayroon po kasi silang pangangalaga doon sa ating sistema at sa pananagutan sa ating pamahalaan. Pero yun nga po, sir, ang inaano ko dito, ano yung ebidensya kaya na hinahanap kung last year, medyo overwhelming nga yung naging botohan. At yun din naman ang same na evidence na ipine-present nyo, mas nadagdagan pa nga kasama na yung statement ni Madriaga. At ito nga, lalabas. Pero ano kaya yung sinasabi nilang hinahanap nila na panibagong ebidensya? Actually, mahirap din po siya unawain, no, at this point. Kasi para bang kung gano'n na po kalinaw, base dun sa mga nakita na nila, bakit hindi pa ho sila makasang-ayon? So siguro po dalawang bagay. Una, iba po yung epekto ng ebidensya na nakita na ng kongresista doon sa ebidensya na nakita na ng lahat, no, ng publiko. Kasi ngayon,
mayroon na tayong basehan bilang publiko para kilatisin din kung tama ba yung desisyon ng ating mga kongresista sa pagsang-ayon o hindi pagsang-ayon sa complaint. Pangalawa po, yung isa pong importante actually na complexion ay kung ano po yung ebidensya na ipapakita ni VP Sara. Kasi hindi naman po siya pinagbabawal, no, na mag-participate sa hearing kahit yung answer nga po niya ay hindi ganun po kalaman. Baka strategiya din po kasi yun. So pwede pa rin po siya magpakita ng mga depensa niya sa pagkakataong ito. Pero parang wala naman po siyang maipakita, no? Or parang nahirapan silang depensahan siya? Parang ganun po ba? Kaya parang non-reaction yung kanilang... Parang, ano yung term? Non-answer nga. non-answer. Oo. Yung kanilang ibinigay na sinasabi na baka strategy nila ito at iniintay na lang daw na magkamali yung kabilang kampo. Posible din po yun, no? Kailangan din po alalahanin na ang impeachment po ay political na proseso, hindi lamang po siya legal na proseso. Kung legal po kasi siya, mayroon pong real na consequences, yung hindi paghahain ng malaman na sagot. Ngunit dahil political po itong proseso na ito, para bang pinagbibigyan siya ng proseso ng pagkakataon, no, sa maraming stages kung saan kung doon niya gusto magpakita ng ebidensya ay baka pagpapakita pa rin siya. So kahit hindi ho ganun kalaman yung sagot niya, no, baka strategiya po yun na hindi po muna isiwalat kung ano po yung depensa nila or kung ano po yung ebidensya nila. Baka makita rin naman po natin yun sa mga susunod na araw. Baka nire-reserve rin niya dun sa mini-hearing na mangyayari. Ano po, pwede rin yun eh. Posible. Pwede din po doon. Pwede din po sa trial na mismo sa Senado kung tatawid nga po. No, so marami po siyang pagkakataon na pwede po niyang ilatag yung mga depensa naman sa panig niya. And Attorney Tamase, ito na siguro tanong dahil ni ba partner, isa sa sinasabi ng kampo ni VP Sara ay may double standard pagdating sa pag-handle ng deliberation nung kay impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos at dito nga kay VP Sara. May nakita ba kayong double standard at in the first place, ano ba pinagkaiba sa nakita nyo nung basihan dun sa dalawang impeachment complaint na ito? Malaki ba pinagkaiba nung dalawa? So siguro po malinaw, kailangan din po bigyang diin, no, na dahil nga po political itong proseso na ito, hindi po mapaasahan na meron pong eksakto, particular, no, very accurate na standard na ina-apply yung Kongreso sa impeachment. Kasi kung huwes po yan, di ba, meron pong mga malilinaw na standard of evidence, kabisado po ng mga abogado kung ano pong ibig sabihin ng proof beyond reasonable doubt. Pero pagdating po sa impeachment, iba po yung mga standard para sa mga kongresista na hindi naman po lahat ay nag-aral ng batas o hindi po lahat abogado. So mayroon din, ang basic po nun mayroon po bang sa pagbabasa nila, ng kaso, na parang moral na or moral basis para pagpatuloy pa sa paninilbihan ng isang opisyal. Ngunit dito po sa particular na sagot po ni VP Sara, maganda din po siguro i-emphasize na malayo na po yung narating ng impeachment na to kumpara doon kay President Marcos. So hindi na po sila comparable kasi ito pong phase nung naghain ng sagot o answer, ito pong phase na magkakaroon na ng hearing sa Kongreso, hindi pa po umabot doon. So wala po tayong pagkukumparahan. At pagkatapos nga po nitong flood control controversy, ito naman nangyayaring krisis sa Middle East at problema sa petrolyo. Sa tingin niyo po ba mas nagiging pabor ito sa ating Vice Presidente kasi nalilihis ang atensyon ng publiko? Opo, no? May ganun po talaga na factor yon. Hindi po natin maitatanggal yung posibilidad na ang iisipin po ng mamamayan ay sa dami ng problema ngayon, bakit impeachment na naman ang inaatupag. Ngunit mahalaga po kasi alalahanin na yung pananagutan nga po sa pamahalaan, central po yan sa isang mabuting pamahalaan. So hindi po tayo magkakaproblema sa pagbibigay ng subsidiya sa gasolina kung ang gobyerno natin ay may sapat na resources dahil ang buwis niya ay inaalagaan. Hindi din po tayo magkakaproblema for example, no, sa iba pong bagay sa ating pamahalaan dahil mayroon pong pananagutan yung ating mga opisyal na gawin ang trabaho nila ng mabuti. So, interrelated po lahat nito, no, sa dami ng mga krisis na kinakaharap natin. Kailangan po natin ng mabuting gobyerno. At hindi po natin kakamit yung mabuting gobyerno kung hinahayaan lang po kasi natin na
yung mga official natin ay hindi dumadaan doon sa accountability nga, no, na ibabanggit natin mula last year. Mhm. And sa akin, huling tanong na lang po mula sa akin, sir. Kasi isa din sa naging sagot ng kampo ni VP Sara, yung sinasabi na desisyon na daw to ng Supreme Court. Although, hindi naman nga natalakay naman yung merits ng impeachment case doon. Technicality naman yung naging basihan. Pero nakikita nyo, dahil binigay na naman nilang rason to, tingin nyo ba, biglang iaakyat na, posible ba na iaakyat na naman nila sa Korte Suprema itong issue ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara? So tama po yun na hindi pa talaga pinagdesisyonan ng Korte Suprema itong mga issue na ito, na malinaw po yun nung dito sa decision nila noong 2025 maging dito sa resolution. Ngunit sa palagay ko po, isa nga po itong indikasyon na baka nagbubukas na naman tayo ng pagkakataon na umakyat na naman sa korte. Nakita po natin last year kung gaano po ka-epektibo yung strategiya na yon. At siguro po, no, kung mayroon pa kong pag-asa yung impeachment or future yung impeachment bilang isang instrumento ng pananagutan, hindi po dapat nakatuon lagi doon yung mga panig o yung mga partido. So yung House po, I think up to this point, napakaingat po ng kanilang proseso. Iniiwasan talaga nila magkamali na may iaakit na naman sila sa korte. So patas din po siguro na bigyan ng pagkakataong itong proseso na ito na matapos. Okay. Maraming salamat, Professor Tamase. Maraming salamat din po. Magandang hapon.